Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Sa pulsa CCTV, maliit na tangke ng LPG sumabog sa isang bahay sa Navotas. 6 ang sugatan. Duterte death list, ipinakita ng prosekusyon sa ICC para patunayan ng mga pinapatay noon sa Oplan Tukhang. Dating Pangulong Duterte, posible bang makita ulit ng publiko sa darating na Biyernes? Ngayong ika-40 taon ng People Power, mga militanteng nagmarsya sa EDSA nakipagdirian. At tulakan sa mga nagbarikadang pulis. Sa Frontline News Abroad, New York nabalot ng makapal na snow. Biyahe ng mga tren at bus paralisado. Ang latest sa record-breaking snowstorm, ihatid live ng kapatid nating si Jiggy Manikad. At eto na nga. Aalis na ako ng Pilipinas. Matapos ang eksklusibong pahayag niya sa News 5, Kylie Padilla nilinaw kung bakit yan ang kanyang reaksyon sa posibleng pagtakbong bise ng kanyang Daddy Robin. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Natagpo ang naaagnas na ang isang graduating student sa naginilitan. Nakakandado rin ang kwarto kung saan umaalingasaw ang kanyang bangkay. Narito ang Frontline Report. Umaalingasaw na at naliligo sa sariling dugo ang graduating student na si Bea Ina Balos nang matagpuan ang kanyang katawan na may gilit sa lieg at sugat sa mga kamay. Nasa decomposition stage na rin ang kanyang labi. Ayon sa mga pulis, nagreklamo ang mga boarder sa masangsang na amoy na nagmumula sa room 1 ng kanilang boarding house sa Barangay 7, Cagayan de Oro City. Nang rumisponde ang mga pulis at buksan ang nakakandadong kwarto, dito na nadiskubre ang bangkay. Agad naman itong isinailalim sa autopsy. Base sa investigasyon, sa room 12 talaga nakatira ang biktima. At isang empleyado ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang nakatira sa room 1 kung saan natagpuan ang bangkay. Working student ang 23-year-old na si Bea at nag-aaral sa Lesio de Cagayan University. Gagraduate na sana sa kursong Accounting Management. Hustisya naman ang hiling ng paaralan sa pagkamatay ng kanilang estudyante. Sa ngayon, itinuturing ng person of interest ang boarder ng room 1. February 17 pa lang daw, hindi na rin ito pumasok sa trabaho. Nakapagbigay na ng impormasyon ang CDRRMO sa mga pulis tungkol sa nag-awol nilang empleyado. Pero sa ngayon, hindi pa rin siya nahahanap ng otoridad. Nowhere to be found, hindi po siya located. Hindi talaga siya makontak. Talagang he's hiding talaga, ma'am. Siya lang talaga yung director natin kasi wala naman pong wala pong ibang makapag-direct nun kasi siya yung occupant ng room. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang salarin at motibo nito sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Arestado ang 6 na Korean national sa Pogo Hub na nabisto sa condo unit sa Makati City. Ayon sa NBI, posibleng dating parte rin daw ng mas malaking Pogo ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Chio Robles. Sanib puwersang sinalakay ng mga operatiba ng NBI, Criminal Intelligence Division at Bureau of Immigration ang condominium unit na ito sa Makati City. Target ng operasyon ang 6 na Koreanong nagpapatakbo umano ng Pogo Hub. Hindi na nakapalag ang mga dayuhan. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Modus umano ng Pogo Hub ang game fixing at pambubudol sa mga kapwa nila Koreano. Nakuha sa condo unit ang iba't ibang kagamitan sa pang-iska. Nitong nakaraang taon pa, ipinagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pogo. Pero ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matiba, yung malalaking Pogo, nasara lahat. Yung mga remnants to, mga nag-iwan,
nagtayo sila ng small na operation. Nag-ugat ang operasyon ng mga otoridad sa Pogo Hub dahil sa isang mission order mula sa Immigration Bureau matapos makatanggap ng intelligence report na may isang puganting Koreano na kabilang sa grupo. May nakabinbing warrant of arrest sa South Korea ang dayuhang pugante. Nakatakda na siyang ipa-deport ayon sa BI. Napag-alaman din na overstaying na sa bansa ang 5 pang sospek. Tourist visa yung mga na-issue na sa kanila. So sabi nga, doon pa lang nung nag-ooperate pa ng Pogo noong time na yon, may violations na rin. Haharap sa paglilitis dito sa Pilipinas ang mga nahuling dayuhan bago i-deport pabalik sa South Korea. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga South Korean. Kabilang dyan ang paglabag sa Anti-Pogo Act of 2025, Securities Regulation Code at ang Anti-Financial Account Scamming Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isinubasta ulit ng Bureau of Customs ang mga luxury cars na pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Ang ilang sasakyan umabot sa 13 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Hinanay ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars na kanilang ipapasubasta. 7 sa mga ito, pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, habang ang 5 nasamsam ng customs mula sa mga Pogo operator. 2 bidder ang naglaban para sa pagbili sa kotseng ito na Bentley Bentayga. Matapos ang 4 na auction, bumaba na ang presyo nito sa 8.8 million pesos mula sa mahigit 13 million sa unang auction noong Disyembre. Pero dahil sa matinding interes, umakyat ulit ang presyo nito sa 12.17 million pesos at naibenta sa TDY Consumer Goods Trading. Ang Lincoln Navigator naman ay nabili ng Cantineta Espresso Concepts sa halagang 6.95 million pesos. Ang Cadillac Escalade 2022 model naman ay naibenta sa halagang 6.62 million pesos sa Igorot Stone Kingdom na siya ring nakabili sa kontrobersyal na Rolls-Royce noong nakaraang auction. Katulad ng Rolls-Royce, balak din daw nila itong i-display sa isang museo sa Benguet. Ang sabi, pag merong Rolls-Royce, meron ding Cadillac kasi mga status symbol yung mga sasakyan na yan. Yun ang tulong namin sa government. We are supporting the government's bid to recover ill-gotten wealth. Kaya sumusuporta kami sa ganyan. Naungkat naman ang pagiging kontraktor nito. Nagsubok kami kasi we're a business-oriented family. Meron kaming restaurants, stores, groceries, and detergents manufacturing. At nagsubok rin kami mga kontrata. Small time lang, business, pero nakikita namin na hindi lucrative yung construction. So we stopped that in the year 2017. Kami yung honest na contractor. We bid and we execute our projects na awarded sa amin to the letter. Wala kaming tinatago. Kahit successful ang Bureau of Customs sa pagpapasubasta ng Bentley Bentayga na ito, ay hindi rin ito kaagad may uuwi ng bagong may-ari. Kailangan pa raw dumaan sa LTO mga papeles ito. At kung gugustuhin ng bagong may-ari, papalitan din ang plate number nito. Matapos ang auction ng mga sasakyan ng mga Diskaya, kumpiyansa ang BOC na hindi na mauuwi sa direct o negotiated sale ang pagbebenta ng mga luxury cars mula sa flood control scandal. Ang nagiging trend is parang third time's a charm. Tuwing third auction, doon may mas ganado silang magbid, no? Siguro substantially reduced kasi yung price. So siguro that's the trend that we'll have to study kung ano ang magiging movement natin moving forward. Samantala, 12 luxury cars din na pag-aari ni Zaldico ang nasa bakuran pa ng Independent Commission for Infrastructure. Kung hindi raw magkakaproblema sa mga papeles, pwede rin daw itong maipasubasta ng BOC sa susunod na buwan. Tuloy-tuloy pa rin daw ang Technical Working Group on Asset Recovery sa ilalim ng ICI sa pagkuha ng mga ari-arian na konektado sa flood control scandal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patuloy na inaapula ang nasusunog na residential area sa Intramuros, Maynila. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano na ba kalaki ang apoy dyan? Alam mo Julius, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Intramuros, Manila, sa area ng Cabildo at ng Real Street. No? Patuloy yung pag-apula ng apoy ng mga bombero at nagsimula yan kanina, mga 5:45 ng hapon, nang makita natin nga yung malakas na usok. No? Nagkulay kahel nga yung langit at tila nagbabaga yung paligid sa tindi ng apoy na naranasan ng mga kababayan natin dito sa area nito. Ang lugar na ito ay tinatawag na nila na Maisan at ito ay mga
mga karamihan nandito ay gawa sa mga light materials. Nung biglang sumiklab yung apoy, isang lalaki daw yung nakita nila na maaaring nagningas ito at tumakas pero hindi pa yan beripikado. Sabi sa atin ng mga residente dito, higit 400 na pamilya yung nakatira sa lugar na ito. Kung taga Intramuros kayo, ito yung usual na maraming tao na lagi nakatambay na nakikita natin araw-araw. At ito yung malapit sa mga eskwelahan, simbahan at higit sa lahat, ito yung may mga fast food, may mga eatery at kainan ng mga estudyante. No? At sa tindingan ng apoy ay patuloy yung pag-apula, isinama pa nga rito, Julius, yung araw na ngayon ay rush hour na at masisikip yung mga kalsada, mahirap din dumaan sa Anda Circle, kaya yung mga residente rito ay halos hindi alam ang gagawin. Ano? Yung mga bombero din ay nahihirapan dahil yung mga LPG ay sumasabog din at yung kuryente ay umaapoy rin. Sa ngayon patuloy pa rin yung sinasagawang pag-aapula at inaalam pa yung maaaring maging sanhi. Pakita ko lang uli sa iyo yung sitwasyon dito, Julius, ano? At makita ninyo yung mga bombero, doble kayod sila ngayon. Isama pa yung mga taong kumakalat nga rito sa lugar at nakikihalo para nga iligtas yung mga gamit nila at kung ano yung mga maisasalba nila. Yung iba nga rito ay galing sa mga trabaho at dumating na nga lang at wala nang magagawa kundi tingnan na lamang yung mga nasusunog nilang bahay. Napakalaki nito at napakalawak, no? Dalawang kalsada to sa Panulukan ng Rial at dito sa area ng Cabildo. At Julius, mamaya babalik tayo at alamin natin yung detalye kung bakit nga nagsimula yung sunog at tatanin natin mga bombero. Julius. Gary, sa ngayon ba ay kinakailangan pa ng karagdagang mga bombero dyan sa lugar na yan? Sa ngayon, Julius, patuloy yung pagdating ng mga bombero. Ang problema nga lang kasi ng mga bombero rito, naiipit sila sa area nga ng Anda Circle dahil rush hour, maraming truck, maraming sasakyan at masikip na nga itong lugar na ito. Isama pa itong lugar na mismo na halos isang truck lang ang na maliit yung kumakasya dahil nga itong area na to ay mabato at yung area na tourist area din, ano, pinupuntahan ng mga kababayan natin. Malapit ito sa San Agustin Church. Julius. Maraming salamat, Gary. Mag-iingat kayo dyan. Sugatan naman ang isang fire volunteer sa isang sunog sa Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagtamo ng second-degree burn sa leeg ang fire volunteer. Sumiklab ang sunog sa barangay Merville pasado alas 11 ng umaga kanina. Gawa raw sa light material sa mga bahay, kaya mabilis kumalat ang apoy. Ayon sa BFP, nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil sa makikipot na daan sa lugar. Pasado alauna na ng hapon nang magdeklara sila ng fire out. Umabot sa 40 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Sa kabuuan, tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Iniimbestigahan na rin ang naging sanhi ng sunog. Samantala, sumabog ang tangke ng LPG sa isang bahay sa Navotas kung saan 6 sa mga residente ang sugatan. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel, live at exclusive. Dave, gaano kalala ang sugat ng mga biktima dahil sa pagsabog? Julius, 6 ang sugatan matapos nga ang pagsabog ng tangke ng LPG dyan sa bahagi ng barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas. Nalapnos yung muka at mga katawan ng mga biktima. Panoorin muna natin yung aktual na pagsabog. Naglalaro lang ang mga batang yan sa eskinita sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navotas kaninang umaga nang biglang magulantang sa pagsabog ng tangke ng LPG. Natamaan ng mga debris ang mga bata. Nagliparan ang mga trapal at malalaking payong. Agad nagkagulo ang mga residente. Ang babaeng ito, duguan ang noo, habang may babaeng nagkasira-sira na ang damit sa lakas ng pagsabog. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, 6 ang sugatan matapos malapnos ang iba't ibang parte ng katawan. Kasama sa mga nasugatan ang asawa at 2 anak ni Mang Angelito Escultura. Lapnos ang mukha ng kanyang asawa, habang sa mga katawan naman napuruhan ang 2 nilang anak. Kita rin ang pinsala sa bahay ng mga biktima. Kwento ni Angelito, magluluto dapat ng panindang mais ang kanyang mag-iina gamit ang maliit na tangke ng LPG. Pagkasindi ng lighter, bigla na lang daw itong sumabog. Bahagya rin daw nagkasunog pero naapula agad ito ni Angelito. Narito ang kanyang pahayag. Baka may dating may singaw na tangke na yun yung nabili na tangke na gasol na maliit. Di man natin nisasadya yung ganong pangyayari. Panalangin na lang na sana
malagpas ang ganyan, gumaling sila. Julius, sa ngayon patuloy pang nagpapagaling sa ospital yung asawa at 2 anak ni Angelito. Patuloy pa rin tayo sa pagkalap ng impormasyon kung nakalabas na ba ng ospital yung iba pang residente na nadamay doon sa pagsabog. Paalala ng barangay, mag-ingat sa paggamit ng LPG. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Nagkatulakan ang ilang pulis at mga rallyista sa paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. Live mula sa EDSA Shrine. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ano ang pinagmula ng gulo? Cheryl, tama ka dyan. Nagkaroon ng matinding girian sa pagitan ng mga militanteng grupo, mga rallyista, pati na rin yung mga kapulisan sa ika-40th anniversary ng People Power 1. Yan ay matapos ngang hindi payagan ng mga tauhan ng PNP ang mga rallyista na magsagawa ng programa at dalhin yung kanilang truck sa isang bahagi ng southbound sa EDSA. Sinalubong ng hilera ng mga pulis ang mga militanteng grupo sa kanto ng Rochester at EDSA. Patungo sana sila sa EDSA Shrine. Pwede na ba nating patawag yung ground commander? Kaya naman kay Bishop, kanina pa nandito, walang umaharap. Habang nagdidiskusyon, umabante ang ilang mga rallyista. Dito na nagsimulang magkainitan. Abante dito sa kanan! Opo, abante dito sa kanan! May natumba pang pulis na agad inalalayan ng kanyang mga kabaro. Maya-maya, nauwi na yan sa tulakan sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Ayon sa mga rallyista, hindi raw sila pinayagan ng mga pulis na dalhin ang truck na dapat sana'y gagamitin bilang stage para sa kanilang programa. Ang problema, pagtipo namin kanina, ayaw na pumayag ng pulis. Kasi bawal daw ang truck sa EDSA. Sabi namin, ayun naman ang usapan namin kahapon. Sa huli, kinumpiska ng MMDA at pulis ang susi ng truck at sa EDSA Shrine na lang nagtipon-tipon ang mga rallyista. Sa mismong shrine, nakapagdaos ng programa ang mga militanteng grupo. Pero kapansin-pansin, ang dami ng mga pulis na nakapalibot at nakabarikada. Hawak nila ang kanilang mga baton at shield sakali mang magkaroon ng tensyon. Bukod sa kabataan, marami ring dumalo mula sa iba't ibang sektor gaya ng manggagawa, LGBTQ members, mga pari at madre. Ang sentimiento nila sa 40 years mula ng makasaysayang People Power, tila mas lumala pa raw ang korupsyon. Pangunahing panawagan nila ay ang pagbaba sa pwesto ni PBBM at VP Sara. Pinuna rin nila ang mabagal umanong pag-usad ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kami naririto kasama ng mga seminarista, kami mga pare, ay upay pahayag din na ang taong simbahan ay sumasang-ayon sa sigaw ng ating mga mamamayan. Nung tumakbo sila ni VP Sara, ang pangako nila, unity. Big, para maging daan sa pagbabago at pagunlad. Ngayon, after 3 years, anli away, anli nakaw. At ang epekto nito, lalong nagdurusa sa kahirapan yung mga kababayan natin. Cheryl, bandang 5:30 nga ng hapon nang magsimulang mag-disperse yung mga rallyista, at kanila rin tinapos kagad yung programa nila dito. Iba-ibang performances nga yan mula sa iba't ibang grupo rin ng mga militanteng group, pangkat. At bukod dyan, yung mga kapulisan natin kanina na nakabarikada dito, pag-alisan na rin. At nakakuha rin tayo ng detalye kanina na tila magkakaroon ng simba or ng mass dito banda sa church mismo, sa shrine. Bandang alas 7 yan ngayong gabi. At yung daloy ng trapiko rin ay binuksan na sa publiko. Yung bandang northbound nitong EDSA Ortigas na kanina nga naharangan ng mga militanteng grupo. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Shrine. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. May nangyayaring press conference ngayon sa International Criminal Court o ICC, kaugnay pa rin ng Duterte drug war. Tayo po ay makiki-update doon live mula sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 anchor
Angela Lagunsad Castro. Angela, anong mga kaganapan dyan? Yes, Julius, andito nga ako sa Media Center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kung saan katatapos lamang nung ginanap na press con ng common legal representative na sila Attorney Joel Butuyan and Attorney Gilbert Andres. So ngayon nga kasama ko siya para kausapin natin. Alright. Attorney, kamusta po yung ano pong pinaka-assessment natin doon sa nangyaring presentation of the merits of the case yesterday? Well, sa tingin naman namin napakita naman namin kung ano po yung talagang condition ng mga naging biktima ng Duterte drug campaign. At sa tingin naman namin napakita po namin yung suffered harm yung dagok na talagang sinuffer po ng mga biktima ng Duterte drug war campaign. Paano po kayo nag-prepare ni Attorney Joel Butuyan for this? I think nag-prepare kami since 2016 kasi we've been representing yung mga victims ng Duterte drug war campaign. So alam na namin yung mga istorya nila, alam namin yung kalagayan nila. Kaya ang pinakita lang namin, ang sinabi lang po namin ay kung ano pong nakita namin sa kanilang mga conditions. Ano po yung ine-expect natin tomorrow? Kasi bukas yung magiging presentation naman ng merits of the case ng depensa. Well, in-expect namin kasi sinabi naman ng defense during their opening statement na nag-present sila ng political context ng Pilipinas. In-expect din namin na magpapalabas sila ng mga statements ni Mr. Duterte kung saan makakasuporta sa kanilang legal theory. Pero nakahanda din naman kami talaga na tingnan at i-rebut kung ano man po yung kanilang ipipresent bukas sa kanilang submissions. So pagkatapos yan bukas sa 27, magkakaroon po ng closing statements sa panig po ninyo ng depensa at saka ng prosekusyon. Ano po ba yung magiging scenario doon? Can you give us a picture? Magkakaroon po ba ng debate? Okay, hindi siya debate kasi hindi yan yung style ng ICC. Ang gagawin po nila, una, mag-present ng closing statement ang prosecution. Next, kami naman sa legal representative for victims, magpa-closing statements at talagang specifically will use it as an opportunity para i-rebut po yung mga sinabi po ng defense sa Thursday. At lastly, magbibigay ng closing statement yung defense. Ngunit hindi po magtatapos dyan, magkakaroon na po ng lunch break at sa hapon naman po expect natin yung annual yearly review ng continued detention ni Mr. Duterte. So sa hapon po yan ng Friday. Lastly, ano po yung reaction po ninyo doon kasi back home sa Pilipinas, meron po mga aligasyon na meron daw pong binayaran na ICC investigator sa Manila. Fake news po yan, false news po yan, kasi alam niyo yung ICC at any organ such as the Office of the Prosecutor, they really protect yung independence nila. Ayaw nila ng interference from any state government. Kaya fake news po yan. Julius? Alright, thank you so much. Okay na. Thank you so much. Abangan na lang natin ang mga kaganapan pa dyan na Angela Lagunsad Castro. Inisa-isa ng prosekusyon ng International Criminal Court ang naging papel ng mga pinangalanan nilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang idinitalye ng prosekusyon? Cheryl, sumentro ang ICC prosecution sa naging papel ng mga co-perpetrator o mga kasabwat ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Inilatag din ng prosecution yung ilang pahayag nitong mga kasabwat na magpapatunay daw na gumagalaw sila batay sa tinatawag na common plan. Ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mayor pa siya ng Davao City, ang kanya ring ginawa na maging Pangulo siya ng Pilipinas. Kaya hindi nagkatakataka na 6 sa 8 co-perpetrators o kasabwat niya sa mga patayan ay mga taong kasama niya rin noon sa Davao City. Muling giniit ng prosekusyon na ang mga patayan ay sistematiko, may pattern, organisado at merong pangang reward system. One of the first things that Mr. Duterte did with his new presidential powers was to appoint his co-perpetrators from Davao to national positions in government and law enforcement
which were key to the common plan. Inisa-isa ng prosekusyon ang papel ng mga kasabwat. Si Duterte ang Commander-in-Chief. Sa ilalim niya sa Executive Department and Offices, naroon si ngayoy Senator Bongo. Si Go ay longtime aide ni Duterte at naging Special Assistant to the President pa. Justice Secretary naman si Vitaliano Aguirre II na abogado ni Duterte noong mayor pa siya. Sa ilalim ni Aguirre ay ang nooy NBI Director na si Dan Tigueran na dati ring Davao City NBI Director. Bukod sa kanila, PNP Chief noon ang senador ngayon na si Ronald Bato de la Rosa. Siya naman ay naging hepe rin ng Davao City Police. Nakapasailalim kay De La Rosa sina dating PNP Chief of Counterintelligence Vicente Danao, dating PNP Operations Chief Camilo Cascolan at dating NCRPO Regional Director Oscar Albayalde. Ito pa, ang nooy hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ay si Isidro La Peña. The co-perpetrators controlled the executive, they controlled the police, they controlled the Drug Enforcement Agency, the National Bureau of Investigation, and the Department of Justice. Ang mga nabanggit na kasabwat ay tila ini-echo ang sinasabi ng Pangulo. Pinanood pa sa korte ang pahayag ni De La Rosa noong 2016 kung saan sinabi niyang, and I quote, "Kilala nyo naman siguro sino mga drug lord dito. Ano gusto nyong patayin? Patayin nyo. Pwede naman kayong pumatay. Kayo naman ang biktima. Buhusan nyo ng gasolina ang bahay." End of quote. Sinabi rin ni De La Rosa noon na, quote, "Patayan talaga to sa drugs. Kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo. Talagang sasagasaan ko kayo." End of quote. Plinlay rin sa pagdinig ang naging pahayag noon ni Aguirre. Sabi niya, quote, "If you're in the Philippines, we will choose to kill drug lords." End of quote. Gate ng prosecution dahil DOJ Secretary si Aguirre, ginamit niya umano ito para walang makasuhan sa mga patayan. He used this control to ensure that, except for a handful of low-level perpetrators in notorious cases, the crimes were not prosecuted, and a climate of impunity prevailed. Nauna nang iginiit ni Atty. Aguirre na wala siyang ginagawang mali at ginawa lang niya ang kanyang trabaho noon. Natanong namin kahapon si Senator Bongo tungkol sa pagiging co-perpetrator niya, pero matipid ang kanyang sagot. Kailan natin matapos this week? No comment po. Kayo pati yung picture na pinakita, sir. Same statement po ako. Same statement po. Which is? Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Antayin na lang natin matapos yung information. Sa De La Rosa naman, noong Nobyembre pa hindi pumapasok sa Senado, sinisikap din ng News 5 na hinga ng pahayag ang mga nabanggit na kasabwat. Cheryl, ang defense team ng dating Pangulo ang sasalang bukas sa pagdinig at ito yung magiging pagkakataon naman nila para magsumite ng kanilang merito sa kaso. Cheryl? Camille, kakasuhan na rin ba itong mga sinasabing kasabwat sa war on drugs? Cheryl, hindi porket natukoy sila bilang mga kasabwat ay maglalabas agad ang ICC ng arrest warrant laban sa kanila. Hindi rin ibig sabihin nito na may kaso na rin laban sa kanila. Nabanggit lang yung kanilang mga pangalan dahil sila ay naging bahagi nga nitong sistema para nga maipatupad itong mga pagpatay. Pero kung makita raw ng ICC na isa sila sa most responsible ay maaari silang sampahan ng hiwalay na kaso. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Ipinakita ng prosecution sa ICC ang Duterte Dead List para patunayan ang mga pinapatay noon sa drug war. At sa eksklusibong panayam ng News 5, kumpiyansa ang kampo ng drug war victims na malakas ang mga ipiresentang ebidensya ng prosekusyon. At live pa rin mula sa The Hague, Netherlands, nagbabalik si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela, ano na ang sitwasyon dyan ngayong walang sesyon sa confirmation hearing? Yes, tama ka dyan, Julius. Rest day ngayon ng ICC para sa confirmation of charges si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nagkaroon kani-kanina lamang ng press conference kasama ang common legal representatives ng mga biktima. Dito pinag-usapan, of course, yung postpartum ng kumbaga yung pinag-usapan, yung mga representation, yung mga ginawa nila nung nakaraang pagdinig kahapon. So kanina rin pinag-usapan kung ano ba talaga yung meaning ng neutralize, which is sabi nga nila Attorney Gilbert Andres, ito ay simply to kill.
no doon sa usapin nga doon sa memorandum na ng Oplan na double barrel. So right now Julius, sa ikalawang araw ng confirmation ng hearing sa Crimes Against Humanity, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinalakay nga ito ang sinasabi ko kanina, ang Oplan double barrel drug war campaign. Sa ikalawang araw ng confirmation hearing sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinalakay ang Oplan Double Barrel Drug War Campaign. Ang kauna-unahang memorandum ni dating PNP Chief at ngayoy Senador Bato de la Rosa na inilabas sa unang araw ng Duterte administration. Layon daw nitong in-neutralize ang mga target sa loob ng 6 na buwan. And Your Honours will note the use of this word neutralisation. And the witness stated as follows, quote, "They used the word neutralise to emphasize the kill order of President Duterte." Dito na raw pumasok ang Oplan Tokhang at Oplan HVT. Focus ng Oplan HVT ang mga high-value target, habang mga barangay naman ang focus ng Oplan Tokhang. Ipinakita rin ng prosekusyon ang PRRD list na hawak mismo ni Duterte. Ito raw ang listahan ng mga target sa drug operation. If you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. May reward system din daw sa mga mapapatay na high-value target. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Para matapos na. Kaysa mawala pa, bro. Ako na ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the President, nobody but nobody, no military man or policeman will go to prison because they perform their duties well. Ako ang mapakulong sila. Sabihin mo lang, utos ni Mayor yun. Isa sa high-profile case na inungkat sa korte ay ang kaso ng pagkamatay ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Sumuko noon si Espinosa pero namatay matapos umanong manlaban sa search warrant kahit nasa selda na siya. Kasama ring napatay ang isa pang nakakulong na si Raul Yap. Ayon sa prosekusyon, lumitaw sa ebidensya na sinadyang patayin si Espinosa. Ipinarinig pa nga nila ang mismong sinabi ni Duterte. Yung mayor ng Albuera, mabuti nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shot on sight. Parang aso. Ang tingin ko talaga sa inyo, kayo parang aso. Sa Oplan Tokhang naman, sa mga barangay, naungkat ang kaso ng pagpatay sa binatilyong si Kian de los Santos. Si Kian ay pinatay ng mga pulis kahit na nagmakaawa na dahil meron pa raw siyang exam kinabukasan. This brutal murder led to a massive public outcry across the Philippines. And in the face of this public outcry, Mr. Duterte was forced to temporarily withdraw police from drug operations, and this led to a reduction in the frequency of killings. Giit ng prosekusyon, sistematiko ang mga patayan sa gitna ng drug war. Pero pinalalabas daw na kasalanan pa ng mga biktima dahil nanlaban umano. Ang ICC raw ang tanging pag-asa ng pamilya ng drug war victims. For the victims, the confirmation of charges is not merely a legal step. It is a recognition that their loved ones mattered. It is an acknowledgement that what happened to them was wrong. It is a message that they have not been forgotten. These proceedings offer something they had been denied in years: hope. Sa eksklusibo kong panayam kay Attorney Gilbert Andres, kumpiyansa ang kampo ng drug war victims na malakas ang mga prinesentang merito kahapon. We trust that there's enough evidence to show na there's substantial grounds to believe that the crimes were committed by Mr. Duterte. And we'll just leave it to the pretrial chamber to decide that. Pagod po kayo? Pagod po, pero very thankful to God. Are you proud po sa inyong ginawa? Relieved and happy. And I think it's really more for the victims that their story should be shown.
before the ICC. Ang Filipino Legal Counsel naman ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo nalamyaan daw sa presentasyon ng prosekusyon. Basta ako nakakatulog kanina kasi bored na bored ako. Kasi yung prosecution has only repeated what I've been reading in the papers of what they're saying. So, inulit-ulit lang nila. Wala akong makitang dahilan para pagsasagutin pa sila. Hindi naman masama yun. The duty of the police officers to effect arrest. If the persons arrested will fight them and their lives are in danger, it's their duty to save themselves. Bukas naman, bibigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga akusasyon ang defense team ni Duterte. Hapon nga, humiling si Duterte na wag nang dumalo doon sa review ng kanyang detention center or detention facility. Inaantay pa natin kung ano ang magiging desisyon ng mga judges tungkol sa request na yan. Tatalakayin sana ito pagkatapos ng closing statement ng confirmation hearing sa Friday. Julius. Angela, posible ba na makita ng publiko sa Biyernes si dating Pangulong Duterte kaugnay nitong annual review of detention hearing? There's a possibility, Julius, na makita ng publiko itong si Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi papayagan ng pre-trial chamber yung kanyang request na hindi na dumalo doon sa detention review niya. Pero of course, pwede rin naman kasi sabi ni Attorney Conti sa akin, baka naman pagbigyan na rin siya ng mga judges na hindi na lang din na umattend sa kanyang review ng detention center niya. But we will see. Kapag hindi pumayag ang mga judges, then we will see the former president na dadalo doon sa hearing na yon. Angela, samantalahin ko na rin yung pagkakataon para itanong sa iyo ito dahil may photo na kumakalat ng tatlong mga kamag-anak ng mga biktima ng drug war na may mga daladalang mamahaling mga bag. I understand na ito ay kuha mo. Can you please clarify kung anong kwento nito? Oo. Yes, Julius, for context, yan yung araw na yan ay yung nagkaroon ng press con that was the day before the confirmation of charges, the first day of confirmation of charges of former president. Yan yung grupo na Panagutin, Duterte Panagutin Network, nagkaroon sila ng press con na yan. So sa press con na yan, dumalo ang iba't ibang mga human rights advocates and of course sila Attorney Cristina Conti, sila Attorney Nelly Cormenares at saka itong dalawa dito, yung tatlo na yan yung sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Yung bandang left side, yung hindi nakaitim, siya yung co-convener ng Rise Up. So yung dalawang nakaitim, yan yung kaanak ng biktima ng drug war. So I approached them, nagpakilala ako at hiniling ko kung pwede silang ma-interview. That was the before the press con. Pero sabi nga sa akin nila Attorney Cristina Conti ay pagkatapos na lang ng press con. So sabi ko, sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka pipicturean ko sila. I was the one who told them to stand up para merong clearer angle. Pero for that particular time, Julius, wala akong nakita na mga mamahaling bag. At wala din naman silang bag nung pinicturean ko sila. And for the entire duration na nasa loob kami ng room na yan, wala akong nakitang luxury bag. And if you can scrutinize the photo ng fake news, doon sa naka-long sleeves na younger na babae sa right side, yung kamay niya na may bag, may mga singsing siya. But pag titignan mo yung press con mismo, habang nagsasalita siya, nakikita yung kamay niya, wala naman siyang mga singsing. So talagang alam natin na fake news yung litrato na yan. Yan, maraming salamat sa paglilinaw, Angela Lagunsad Castro. Formal nang naghain ng kasong kriminal ang National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice laban sa vlogger na si Jack Argota. Mahaharap si Argota sa kasong unlawful publication at cyber libel matapos niyang ipakalat ang peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang sinabi ni Argota na ginawa niya lamang ito para sa engagement at nakuha lang daw niya ito sa iba't ibang page din sa social media. Binigyang diin ng NBI na ang pagpapakalat ng fabricated at hindi beripikadong dokumento sa social media ay isang uri ng cyber libel.
Nababalot naman ng makapal na niebe ang ilang bahagi ng New York City sa US kasunod ng naranasan nilang snowstorm. Live mula sa New York City sa Amerika. Nasa front line ng balitang yan si News 5 anchor Jiggy Manicad. Jiggy, gaano katindi ang snowstorm dyan? Julius, napakatindi ng inabot na snowstorm nitong malaking bahagi ng Amerika, particular dito sa may East Coast dahil umabot sa may 65 million ng mga residente dito ang kinailangang abusuhan na mag-ingat dahil nga sa tindi nitong snowstorm. At sa kasalukuyan, tumigil na ito pero sa ngayon ay nagsimula na uling pumatak itong snow kasi kanina, ngayon ay madaling araw dito. Kahapon ay tumigil na ito at halos nag-normalize ang sitwasyon. Pero ngayon ay base sa kanilang forecast ay tama at magsasnow nga ngayong oras na ito bandang alas 6 ng umaga dito sa New York. At itong nakikita nyo, ipapakita ko lang dito sa aking likuran ay yung snow na na-clear nila mula sa mga kalsada rito. Kinailangan muna nila i-clear yung mga kalsada kasi ang tawag nila dito na white out, na balutan talaga lahat ng puti ng snow at kinakailangan nila ng maklear ito upang makadaan yung mga pampublikong sasakyan. Initially, pinagbawalan ng mayor ng New York City na lumabas yung mga pribado, mga pampublikong sasakyan para na rin sa kaligtasan ng lahat. At ang kanya lamang tinayagan ay yung mga essentials, ambulansya, bumbero, police na magsisecure dito sa lugar. At dito sa lugar ko ay naka-standby pa yung maliit na equipment na pantanggal nila ng snow upang maklear na itong kalsada. At ngayon masasabi natin na unti-unti bumabalik yung buhay dito, yung normal, may mga truck na nagdadala ng supplies, may mga nag-deliver ng pagkain, may mga naghahakot ng basura. Pero dahil sa muling pagpatak ng snow, ilang minuto lamang bago tayo mag-live ay tabayanan ulit natin yung bagong abiso ng local government ng New York. Particular dito sa Times Square, itong Times Square nawala ng mga turista na nag-shelter sila lahat, nagtago sila lahat dahil sa kapal ng snow. Ang estimate, mga 2 ruler, mga 24 inches yung kapal nito. At ito nga, ay hindi pa nila natatapos sa Lunes ng umaga, bandang alas 8 ng umaga dyan sa atin sa Pilipinas na magsimula yung snowstorm. Natapos ng magmamartes, medyo sumikat na konti ang araw at ngayon ay nagsisnow ulit. So ito ang isang tututukan dito ng mga otoridad upang masiguro na magiging ligtas yung mga residente. Hindi lamang mga residente, yung mga turista, pakaraming Pilipino dito na nagtatrabaho dito sa New York, sa kalapit na New Jersey at ibang mga state na naapektuhan nitong snowstorms. Parang sa Pilipinas, no, kung nabubuo yung bagyo sa dagat at malamig na o mainit na hangin yung pinagkukunan ng lakas ng bagyo natin, dito nangyari yung Arctic air, yung malamig na hangin sa may tuktok ng mundo, kumbaga, ay nakipagkita siya, nakasalubong niya yung mainit na hangin. Kaya yun ang paliwanag ng mga scientists na buo itong snowstorm at sa may 10 years ng New York ay ito lamang ulit yung experience sila ng napakalakas na snowstorm. Kaya talagang maraming mga bahay yung nawalan ng power, maraming nahirapan lumabas para magtrabaho at ngayon nga, ito na, nakikita natin kung nakikita natin sa camera, medyo malalaki yung patak ng yelo. Mukhang harmless yan, pero ang epekto po niyan, pag nabuo dito sa mga kalsada, akala nyo, ang ganda-ganda niya, di ba? Para siyang puting-puti, parang kumbaga parang halo-halo. Pero pag yan ay nahalo sa tubig, dahil natunaw na yung iba, naghalo-halo, kasama-sama sila, tubig at yelo, madulas yan at napakadelikado para doon sa mga naglalakad dito at yung mga nagdadrive dito. Lalo na dito sa may area ng Times Square na maraming turista ang nag-ikot po dito. Kaya ito pong sitwasyon ngayon, Julius, tuloy-tuloy ang pagpatak ng snow. Tama yung forecast na ginawa ng mga eksperto dito at antabayan na natin kung ano magiging development dito at
i-update namin kayo kung anong pang sitwasyon dito mula sa New York City. Julius. Jiggy, on a more personal note, hindi ba kayo nahihirapan na makagalaw dyan? Yung ba mga establishments, yung mga restaurants, yung mga pasyalan dyan, sarado ba sa mga sandaling ito? Yung mismong kasagsagan, Julius, ng snowstorm, nung nag-warning yung mayor na wala muna, parang temporary lockdown muna ang New York City, wala munang babiyahe ng mga taxi, ng mga pribadong sasakyan, only essentials. Doon, medyo, siyempre nakakakaba. Pero may mangilan-ngilan na mga tindahan na bukas para mabila ng pagkain and yun lang yung nakita natin. Pero after mawala yung makita nila na mag-clear agad yung panahon, binuldoser agad yung mga kalsada para ma-clear yung yelo sa daan at pinayagan naman ulit na makabiyahe ulit. So nagbalikan naman yung mga turista dito at nagbalikan sa trabaho yung mga empleyado, yung mga kababayan natin. So okay pa. Pero ngayon ito ibang development to dahil yun nga, ilang minuto lang yung habang naglalay tayo biglang mataktong snow. So antabayan na natin kung anong magiging advice ni Mayor Mandami o Ma'am Dani dito sa New York. Alright, thank you so much at mag-iingat kayo dyan, News Anchor Jiggy Manicad. Susunod, News 5 exclusive. Sa pulsa video, ang mekanikong nabundol at tumilapon sa gilid ng highway. Isang estudyante sugatan ng mabagsakan ng LED monitor sa gitna ng EDSA People Power event. At Kylie Padilla nilinaw ang pahayag niya tungkol sa posibilidad na tumakbo sa mas mataas na posisyon ang kanyang amang si Senator Robin Padilla. Aalis na ako ng Pilipinas. Wait naman. I have no reaction, but aalis na ako ng Pilipinas. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tumilapon ng isang mekaniko sa Cebu matapos banggain ng SUV. Habang sa parehong lugar, binanggari ng SUV ang isang convenience store. Narito ang exclusive Frontline report. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang mekaniko na nagkukumpuni ng motorsiklo sa National Highway ng Barangay Daang Lungsod, Medellin, Cebu, alas 9 ng umaga. Maya-maya, nabangga siya ng isang SUV. Sa lakas, tumilapon ng biktima. Maswerteng di tinamaan ang lalaki nasa unahan ng biktima. Agad huminto ang nakabundol na sasakyan na minamaneho ng isang Indian national. Ang kaanak ng biktima napalabas. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Bago pa yung driver sa area kasi kararating lang niya. Meron kasi yung sasakyan nga nauna, isang van, tapos nakasunod lang siya. Yung van, nakailag sa tao, yung may dala ng motor kasi yung mekaniko or vulcanizer. Tapos siya yung kasunod, almost 200 or 150 meters lang yung gap nila. Tapos hindi na niya nailagan. Sa huli, nauwi sa Arigluhan ang aksidente. Sa Medellin pa rin, sa pulsa CCTV ang pagbangga ng SUV sa isang convenience store. Napatayo ang mga tauhan ng tindahan. Sa cellphone video, kita ang pinsala. Nawasak at nabasag ang mga estante. Hindi na nahagip sa video pero 3 customer na kumakain lang sa labas ng tindahan ang nagtamo ng minor injuries matapos tamaan ng bubog. Sa investigasyon ng Medellin Police, susunduin daw ng 72 anyos na driver ang apo sa eskwelahan nang mangyari ang aksidente.
Yung gulong niya sa harapan, medyo kulang-kulang ng hangin sa left side. Tapos nung gusto niyang mag-overtake ng isang tricycle, nung mag-maneuver na siya pa kaliwa, bigla siyang pumunta sa left lane, kaya doon siya pumunta sa may tindahan. Hindi niya makaya yung manubela, hindi niya ma-manage. Nawala ng control, sir, kasi yung gulong niya parang narinig niya merong pumutok. Wala raw planong magdemanda ang may-ari ng tindahan. Nangako naman ang driver ng SUV na sasagutin ang gastos sa mga nasira at pagpapagamot sa mga sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Nabagsakan ng LED monitor ang isang babaeng estudyante sa kasagsagan ng paggunita ng EDSA People Power Revolution sa Naga City. Samantala, kahit hindi holiday, nagmarcha naman sa EDSA ang ilang rallyista. Live mula sa EDSA sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez-Mon. Ano na ang sitwasyon dyan? Cheryl, maagang tinapos ang programang ginagawa malapit dito sa EDSA People Power Monument para makahabol yung mga attendees sa ginawang misa konselebrada naman doon sa may EDSA Shrine. Pero bago ito, iba't ibang aktibidad din ang ginawa dito sa lugar bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution makalipas ang 4 na dekada. Kabilang dyan ang pagkakapit-bisig ng ilang personalidad na tinawag ang mga sarili bilang mga survivors ng EDSA People Power Revolution 40 taon na ang nakararaan. Muli rin nilang ginawa ang makasaysayang salubungan pero sa makabagong paraan at moderno dahil hindi na nga lang ito ginawa sa kahabaan ng mismong EDSA kundi ginawa ito sa White Plains Avenue sa Quezon City at imbis na mga tangke ng militar, mga kabataang naghihintay ang kanilang tinagpo. Hawak ng kabataan ng mga bulaklak at ilang placards maging mga banners na nakalagay o nakasulat yung kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Mensahe ng EDSA People Power survivors sa mga kabataan, buhayin ang diwa ng EDSA o ng mapayapang revolusyon. Una namang nagmarcha ang iba't ibang grupo mula sa EDSA Shrine patungo rito sa People Power Monument. Sa drone video nga ng News 5, makikitang sinakop na ng mga rallyista at ng mga attendees ang isang lane sa bahagi ng EDSA northbound kaya bahagyaring nagbagal ang daloy ng trapiko rito. Makalipas naman ng maikling programa, agad ginawang off-limits ang bahagi ng People Power Monument matapos makapag-alay naman dito ng mga bulaklak kaninang umaga. Pakinggan natin ang pahayag ng QCPD Director at ng mga organizers ng programa. Kung dito kayo magrarally, hindi po pwede dahil dapat magpaalam tayo sa National Historical Commission. Wala rin yata pong nag-apply. Yung mga seditious remark, for example, pababagsakin ng gobyerno, hanggat maaari, iwasan po natin yun. Sana po ay mabuhay muli yung diwa ng People Power kung saan inangkin ng taong bayan ang kapangyarihan dito sa ating bansa. Inangkin natin ang responsibilidad na maging parte sa solusyon sa ating bayan dahil yun po ang kailangan natin gawin sa isang demokrasya. Cheryl, nagdaos din ng paggunita sa EDSA People Power Revolution sa Naga City. Pinangunahan nga ito ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ang masaklap nga lang sa ginawang EDSA Day program sa isang Catholic school sa Naga City pa rin, isang babaeng estudyante ang nabagsakan nga ng panel ng LED monitor. Sugatan ang ulo ng biktima. Agad siyang dinala ng nakabantay namang paramedics sa ospital. Inaalam na kung bakit bumagsak ang LED monitor sa kasagsagan ng programa. Habang ginunita rin ang ika-40 taon ng EDSA People Power sa Tacloban City. Kahit hindi holiday, pinangunahan ito ng mga kabataan. Iisa ang kanilang hinaing, panagutin ang mga kurakot. Cheryl, sa ngayon may mga ilang individual at grupo na lamang ang nananatili dito sa bahagi ng People Power Monument habang nakabantay pa rin ang ilang mga pulis at nagsasagawa nga ng mga ilang mini short programs lamang on their own. Pero ang pinakamaganda naman dito, inaantay na lamang yung siguro go signal ng mga pulis para mabuksan na ulit itong White Plains Avenue. Fast moving ang mga sasakyan dito sa bahagi ng EDSA northbound
maging sa southbound lane. Kaya hindi naman nakaapekto yung pagdidismantle ng mga ginamit sa programa, maging yung pag-alisan o pag-uwian na nga ng mga dumalo sa ginawang programa sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution dito sa Monument, EDSA People Power Monument. Cheryl, balik sa iyo. Maraming salamat, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid. Kapansin-pansin po na mas umiinit na po yung ating panahon dahil po yan sa malawak na epekto nitong ating tinatawag na easterlies. Ito na lamang po yung ating prevailing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw hanggang sa pagpasok na po yan ng weekend. Pero mga kapatid, meron pa rin naman tayong inaasahang mga pagbugso ng amihan sa susunod na linggo kasabay po ng pagpasok ng buwan ng Marso. Pero again, kung mapapansin nyo, mas nababawasan na po yung intervals o yung pagitan ng mga pagbugso ng ating amihan. Mas napapadalas na yung ating easterlies at hindi na rin po ito kasing lamig kagaya ngayong buwan ng Pebrero. Hanggang matapos na po ang panahon ng amihan natin, magpapatuloy na pong humina yung ating amihan. Pero sa ngayon, may mga ilang lugar pa naman sa ating bansa na nakakaranas ng malamig na panahon. Sa Baguio City nga, bumagsak sa hanggang 16.2 degrees Celsius yung ating temperatura. Pero kung ikukumpara natin yan nitong mga nakaraang araw, is tumaas na po yan. Dito sa Kasiguran Aurora, nasa 20.4 degrees Celsius yung ating temperatura. At medyo malamig pa rin naman dito sa Baler na nasa 21.2 degrees Celsius yung ating minimum temperature. Nasa 19.7 naman dito sa area ng Tanay. Sa Quezon City po ay umaakit na rin po yan. Naglalaro sa 22 hanggang 23 degrees Celsius yung ating temperatura. At mas iinit pa po sa mga susunod na araw hanggang sa pumasok po yung ating weekend. Dahil naman po sa ating easterlies, mga pulo-pulo lamang o mga isolated na pagulan or thunderstorms ang ating aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao. Although nagpapakita po yung ating araw, posible po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at kagabi. At gabi, gagaya nga po dito po sa areas ng Caraga, may mga thunderstorms tayo ngayong hapon, maging dito sa ilang bahagi ng Davao Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Although maganda po ang panahon sa umaga, mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Mas maliwalas din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mimaropa, mga isolated o localized na pagulan din ang ating aasahan na nangyayari tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon, mas magiging maganda po ang panahon natin sa umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, nagiging maulap po ang ating panahon at kung minsan meron tayong mga pulo-pulong pagulan o yung mga dagliang mahihinang pagulan at kung minsan posible rin po yung ating mga thunderstorms. Dito sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga. Pagsapit po ng tanghali, magiging maalinsangan po yung ating panahon. So paghandaan po natin yan at huwag po natin kalimutan ang pag-inom ng tubig o anumang pananggalang sa dehydration. So para makaiwas po tayo sa dehydration at pagsapit po ng hapon, nagiging maulap yung ating panahon at kung minsan meron tayong mga dagliang mahihinang pagulan at possible din po yung ating thunderstorms, especially na nakaka-apekto sa atin yung ating tinatawag na easterlies. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Aalis na lang daw ng Pilipinas ang aktres na si Kylie Padilla kung tatakbo lang ding Vice President ang kanyang amang si Senator Robin Padilla. Pero meron siyang paglilinaw matapos pong mag-viral ang video na yan. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario, exclusive. Aalis na ako ng Pilipinas. Wait naman. I have no reaction, but aalis na ako ng Pilipinas. Grabe naman. Are you supporting his political career? Aalis na po ako ng Pilipinas. Yun lang po ang comment. Hindi, wala lang. Ano lang naman. I trust in my father's judgment. Yun na lang po. Yan ang sagot ni Kylie Padilla nang tanungin tungkol sa pahayag ng amang si Senator Robin Padilla na handa siyang tumakbo bilang Vice President kung hihilingin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May paglilinaw naman si Kylie matapos nito. Sa Instagram story, sinabi ni Kylie na wala siyang intensyong insultuhin ang ama. Sinabi niya lang daw na aalis siya ng Pilipinas dahil gusto niya ng tahimik na buhay. May tiwala naman daw siya sa judgment at ginawang mabuti ng ama para sa bansa. Sa ngayon,
Busy si Kylie sa pagpopromote sa pelikula nila ni Albert Martinez na The Lotto Winner. Mag-ama ang mga karakter nila rito. Maraming aspects na nakaka-relate siya, especially the forgiveness part. But the whole, ang ganda ng kwento on its own eh. Naging emosyonal pa raw si Albert nang mapanood ito dahil naaalala niya ang yumaong asawang si Lisel. The first time we watched it, I couldn't control my tears, and kasi the memory of losing a loved one, it's really painful. I've lost a loved one. It's been 15 years now, but then again, it's like just yesterday. And the film is somewhat very close to home. So maraming kamukha ko na going to the process, and I'm sure they can relate. Ang MavX Productions ang bumuo sa pelikula at sinuportahan ito ng PCSO. This is something good na nakita natin na maganda ang kinalabasan o kinahinatnan ng kanyang pagkapanalo sa Lotto. Although this is fiction, I'm sure maraming tao ang nagbago ang buhay. And we can only hope na they nagbago yun for the better. Showing na sa mga sinihan nationwide ang The Lotto Winner. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, sinasakyan ng mga tumakas na shoplifter na hulog sa kanal. At volleyball, Phenome Alyssa Valdez, pangungunahan ng training camp ng Alas Pilipinas Youth. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyong tumanggap ng bilyong-bilyong pisong halaga ng kickback si Pangulong Bongbong Marcos. Pangit daw at hindi pang-award-winning ang script ng mga nagpakilalang dating security aide ni Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Lumantad sa isang press conference ang 18 nagpakilalang dating security personnel ni Zaldico. Ipinakilala sila ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. Sila raw mismo ang naghatid ng male-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez at co. Meron kaming group chat na sa team namin kay Boss Elizaldico. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po kami. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Saldi. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang naihatid sa mga opisyal. 16 ang mga former Marines, 2 ang dating Philippine Army or connected sa Philippine Army, no? 3 hanggang 4 na beses nagde-deliver ang mga ito sa isang linggo na hindi bumababa sa 20 na maleta kada delivery. Mahigit 100 beses silang nag-deliver sa Forbes Park, sa isang bahay. At halos mahigit ding 100 beses na nag-deliver sila sa Aguado, sa tapat ng Malacanang. Handa raw ang kanyang mga kliyente na magsampa ng reklamo sa ombudsman. Itinanggi naman ng palasyo ang mga aligasyon. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing.
Pinauubaya ng palasyo sa NBI at PNP ang pagdedemanda sa nagpapakalat ng umano'y fake news. Agad yang binweltahan ni Baligod. Naku po, ayaw kong mag-react or respond sa mga statements ni Claire Castro. Dahil mula pa sa umpisa, wala pang totoong lumalabas sa kanyang bunganga. Ibinunyag din ng mga umano'y bagman na nagdala sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Inutusan umano silang magpapalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos. Panggastos daw sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon pa umano ng meeting noon kasama si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III at Ombudsman Boying Remulla. Pero mariing itinanggi ni Trillanes ang mga akusasyon. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. May buwelta dyan si Baligod. Hindi, ang sabi niya, hahabulin niya kami. Hindi naman kami tatakbo. Hindi niya kami kailangang habulin. Hintayin namin yung isasampa niyang kaso. Hindi naman apektado si Torre ng aligasyon. Hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Ayon sa Philippine Navy, 2 sa mga umano'y bagman ang hindi kailanman naging Marines. Karamihan naman daw sa kanila ay natanggal sa serbisyo habang ang iba ay mga retirado. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Magsasagawa ng youth camp ang Alas Pilipinas kasama si Philippine volleyball phenom Alyssa Valdez. Gaganapin ang training camp sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod kay Alyssa, kasama rin sa pag-train sa aspiring volleyball player si veteran coach Roger Gurayev. Nakikipag-usap na raw ang Philippine National Volleyball Federation sa iba't ibang LGU para sa mga training camp. Dati na rin nagsasagawa ng parehong programa ang PNVF pero kadalasan ay sa Metro Manila lang. Susunod, larawan ni Senator Bato de la Rosa na nagdarasal sa simbahan. Ibinahagi ng kanyang misis matapos mabanggit ang pangalan ng senador sa pagdinig ng ICC. At Ashtin Olviga sasabak sa 4 na magkakaibang karakter. Makakasama pa sa dramahan si Optimum star Claudine Barreto. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinampahan na ng ethics complaint si Senator Bato de la Rosa dahil sa 3 buwan niyang pag-a-absent sa Senado. Panawagan ng isang grupo, no work, no pay, dapat si Bato. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Kung ang ordinaryong Pilipinong manggagawa, no work, no pay, dapat daw ganyan din sa mga senador. Yan ang binigyang diin ng Wag Kang Kukurap Civil Society Group matapos silang maghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee. Tungkol ito sa 3 buwan ng pag-absent ni Senator Bato de la Rosa. Panawagan ng grupo, dapat isuspend yung bayad at ang sweldo sa kanya. Kasi hindi naman maaaring nagbabakasyon ka. Kung nagbabakasyon nga siya pero patuloy na sumusweldo. No? Ito ay pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Mula nang magbukas ang sesyon ng Senado noong Nobyembre, hindi na pumasok si De La Rosa. Sa gitna yan ng alingas-ngas na may arrest warrant na raw siya mula sa International Criminal Court o ICC.
Si De La Rosa ay isa sa mga itinuturing na co-perpetrators o kasabwat sa mga patayan sa Duterte drug war. Panawagan ng grupo ni Professor Shelo Magno, dapat pag-usapan ng mga senador kung ano ang dapat nilang gawin kung laging absent ang kanilang kasamahan kahit pa sabihing ongoing pa rin ang mga operasyon ng opisina nito. Mismong si Senate President Tito Soto titignan daw ang naturang ethics complaint. Paliwanag niya, sa ngayon, wala talagang Senate rules para sa mga absenerong senador. Ang malinaw lang daw ay maaring tanggalin sa komite ang mambabatas na hindi naman umaattend sa mga pagdinig. Ano bang maaring parusa kay De La Rosa? I-suspend yung sweldo ni Sen Batoy, i-suspend yung operation nung opisina niya. Is that even possible, sir? Dahil hindi siya puwapasok. Yung suspend ang operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po, SP? Because munang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila. Mahirap yun. Pero mas posibleng sanction yon na isuspend yung sweldo niya kesa yung operation ng buong opisina niya, sir? Mas posible yun. Mas madali yun. Walang masyadong sasagasaan doon ng mga empleyado naman. Si Senator J.V. Ejercito naman na siyang chairman ng Ethics Committee, giniit na 6 na reklamo na ang hawak nila at hindi pwedeng may priority. Hindi mo pwedeng gusto nila mauna yung isa, so hindi pwedeng unahin. So, first in, first out. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Samantala, ipinagtanggol naman si De La Rosa ng kasamahan niya sa Senate Minority Bloc na si Senator Amy Marcos. Masipag naman daw dati si Bato, pero hindi na raw ito pumasok dahil hindi naman sigurado kung mapoprotektahan siya. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig nun magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ibinahagi ng asawa ni Senator Bato de la Rosa ang larawan ng senador na nagdarasal sa isang simbahan. Sa caption, sinabi ng misis ng senador na kahit anong problema, alam niyang hindi sila pababayaan ng Panginoon. Simula Nobyembre, hindi na pumasok ng Senado si De La Rosa. Kasunod yan ng anunsyong posibleng siyang hainan ng arrest warrant ng ICC kaugnay ng madugong drug war noon. Kasama rin si De La Rosa sa 8 pinangalanang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, sasabak sa 4 na magkakaibang genre ang nation's mutya na si Ashtin Olviga. For the very first time, mapapanood po si Ashtin sa isang anthology series. Una na riyan ang comedy, kung saan makikipagsabayan siya sa nag-iisang Rufa May Quinto. Madibdibang katatawanan para sa Who's the Boss. Si Ashtin, nagpasample pa nga ala Rufa May. Go, go, go! Ano ba naman, Miss MJ? Oh. Abay, syempre, hindi pwedeng hindi kikiligin. Kaninong harana kaya ang pipiliin ni Ashtin kina Korean singer Lee D1 at Rob Daniel sa My Melody? After po niyan, mananakot naman ang nation's mutya para sa Balik Eskwela with Sarah Jo at Marco Gumabaw. At eto pang matindi, kung usapang drama naman, masusubok talaga si Ashtin kasama ang The Optimum Star at Totoy Bato actress na si Claudine Barreto. Siguradong bubuhos ang emosyon sa bahay-bahayan. Mapapanood na yan simula sa March sa Viva One app. Susunod, sinasakyan ng mga tumakas na shoplifter na hulog sa kanal. At kilalanin ng viral na si Linda Walker na nakascore ng 719. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Nadisgrasya naman po sa kalsada. Nahulog sa butas na kalsada ang gulong ng isang truck sa Zamboanga del Sur. Habang sa General Santos City, dumiretso sa kanal ang sasakyan ng mga tumatakas na shoplifter. Narito ang Frontline Report. Nahulog sa kanal ang puting sasakyan na ito ng 3 shoplifter sa Barangay City Heights sa General Santos City. Base sa ulat, galing ang mga suspect sa isang convenience store. Nahuli umano ng CQ ang driver na nag-shoplift ng ilang grocery items. Nang mahuli, bigla umano itong sumibat kasama ang 2 pang kasabwat at sumakay sa kanilang sasakyan. Sa pagmamadali, nawalan ng kontrol ang driver na siyang mitsa ng insidente. Nakatakas ang driver at isa pang kasabwat, pero naaresto ang 20 anyos nilang kasamahan. Sa ngayon, pansamantalang pinalaya ang naarestong suspect matapos hindi maghain ng reklamo ang manager ng convenience store. Pinagbayad na lang niya ang suspect sa mga natangay na items. Iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga tumakas. Sa Mawag, Davao de Oro naman, tumagilid ang isang truck sa kahabaan ng National Highway sa kilometer 69 sa Barangay Tuburan. Batay sa ulat ng MDRRMO, nagkaroon ng problema sa preno ang driver, dahilan para sumalpok ito sa Center Island. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang ibang detalye kaugnay sa insidente. Sa Zamboanga del Sur, nagulantang naman ang ilang mga mamimilit mga tendero ng Mahayag Public Market matapos mahulog ang isang dump truck sa isang malaking butas sa kalsada pasado alas 9 ng umaga. Galing umano ang truck sa isang construction site malapit sa lugar at may kargang buhangin sa likod. Dahil sa nakaparadang sasakyan sa gilid, napilitan umanong dumaan sa kabilang linya ang truck kung saan naroon ang nakatakip na butas. Dahil sa bigat ng truck, bumigay ang steel plate na takip at bumaon ang gulong ng truck sa butas. Agad namang inalis ang truck para iwas aberya sa mga motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Proud daw si pambansang kamao Manny Pacquiao sa frontrunner ngayon ng Philippine sports na si Alex Ayala. Ayon kay Pacquiao, napapanood niya ang mga laban ni Alex at proud siya kapag nakikita niyang may nagbabandera ng Philippine flag. Kamakailan lang ay may mga nagkumpara kay Alex kay Pacman dahil sa atensyong nakukuha nito sa international media. Pero ayon mismo kay Alex, malayo pa siya sa pambansang kamao. May payo naman si Manny sa Pinay tennis sensation. Keep it up, work hard. One thing that I can say, yung quote ni Winston Churchill, you will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks. At yan muna ang Frontline News sa Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, alamin ang kwento sa likod ng viral na si Linda Walker. Sino ba siya at paano siya nakascore ng 719? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, tinawag ni Derek Ramsey na very generous si Ellen Adarna sa pagpayag na makasama niya ang anak nilang si Lily. Kasama po si Derek sa star-studded na first ever MVP Olympics All-Star Game. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. From courtside hanggang sa hard court, punong-puno ng star power mula sa bawat sulok ng showbiz at sports para sa kauna-unahang MVP Olympics All-Star Celebrity Basketball Game. Isa sa mga agaw eksena ang moment ni Herlene Budol at TNT tropang 5G import ball bago magsimula ang game. Present din ang MQAA stars, gaya ni na Pearl Gonzalez, Fatima Abello at Ivan Lim.
Ang celebrity ballers, pinabilib ang audience dahil hindi lang sila sa pag-arte magaling, pati sa basketball, malupit din. Gaya na JC Rivera, David Licauco, Dylan Minor at Lance Carr na may pinakamaraming puntos sa game. It's actually a dream come true kasi dati nung grade school ako, high school, I've always wanted to be a player, basketball player, professionally. But yeah, I'm very happy to play na Araneta. Kahit may injury, naglaro pa rin si Derek Ramsey para sa White Team. Pero bago yan, game muna na nagpa-interview si Derek tungkol sa personal life niya. Naikwento niya na nakaka-bonding pa niya ang anak nila ni Ellen Adarna na si Lily. Very generous naman daw si Ellen sa pagbibigay ng time para kina Derek at Lily. Dead man na raw si Derek sa bashers. Yeah, I don't want to comment about any of that noise online. For me, my focus is really my time with my daughter. I'm at peace, and I just, and in time, everything will be okay. Star-studded din ang halftime show with production number ng Bagets the Musical cast at nina Jen Manila at Jonah. Pinairit din ni A Secret and Proud star Andrea Brillantes ang dance floor with G-Force sa mala Super Bowl performance niya. Sinorpresa pa siya ng co-star niyang si Enrique Hill with bouquet of flowers after. At pinapanood ang exclusive first look ng A Secret and Proud. Exciting! Marami na nakakita. Medyo nararamdaman ko na yung pressure. Siyempre nakaka-pressure. It's been a while since I've been on TV. And of course to be back on primetime, going head-to-head with other shows. I'm just happy. I'm really confident with our concept. Back to the ball, naging close game ang tapatan ng dalawang team pero sa huli, nanalo ang Team Blue 60-59. Player of the game naman si Wendell Ramos na nakashoot ng winning free throw. Pinangunahan ng Metro Pacific Investments Corporation o MPIC at MVP Olympics head na si Shea Cabal Revilla ang event. At syempre, dinaluhan ni MVP Group Chairman Manny V. Pangilinan. It's a real basketball game and a number of good players. Layo ng MVP Olympics sa palakasin ng teamwork, sportsmanship at camaraderie sa loob ng organisasyon at sa buong industriya. Kaya naman mahalaga na pinagkaisa ng MVP group ang players mula sa iba't ibang networks. We belong to one country, one family, one brotherhood, one heart. So we should help each other. Abangan ang susunod na MVP Olympics. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Etong matindi, mga kapatid, isa po ba kayo sa mga nagtatanong kung sino nga ba itong si Linda Walker na nakascore ng 719? Madalas po yung laman ng mga comment section. Eto nga, si Linda Walker ay ang bida sa Chinese drama series na The Heiress Who Won with Brains. Galing po sa mahirap na probinsya si Linda, pero dahil sobrang talino niya, napansin siya ng isang mayamang pamilya. Eto po ang plot twist. Nalaman ni Linda na biktima po siya ng baby switching. At ang totoo, anak mayaman pala siya. Nakilala niya ang kanyang tunay na pamilya, pero tinik sa lalamunan ni Linda ang babaeng anak-anakan ng pamilya niya. At para patunayan na karapat-dapat siya, ginamitan niya ng talino yan. Ang mahirap kasi nilang mock exam sa isang prestihiyosong school, binisik lang ni Linda Walker na naka 719 points. Highest scorer siya at ang score lang na madalas makuha ng mga estudyante riyan ay nasa 400 to 500. Talo tuloy ni Linda ang kontrabidang anak-anakan. Marami ang nahook sa microdrama na yan kaya nag-viral itong si Linda Walker. O ngayon, gets nyo na? Yes. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrights. Grabe, no? Mga pinapanood nila ngayon, mga yun na, no? Mga vertical cinema na yun, no? Hanapin natin yan. Sa Signal Play app, marami tayong vertical series. Pero yung kwento parang Pinoy, no? Parang kwentong Pinoy. Baby switching. Diba? Mga ganun. Anyway, 719. Alam na natin. Kanina pa tayo nagtatanungan. Alam na natin ngayon.
Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.